Madilim pa nung mangyari yung insidente. Ngayon, yung mga bangkay ng mga namatay, yung 3 na mga fishermen, dinala na po sa Barangay Kato, kaanang mga kasama nila, using their service boats. Doon sa Kato, mga kababayan dinala, Barangay Kato, Pangasinan po, ay yung mga bangkay kasi mas malapit daw kaysa ibalik sa Subic. Medyo may masamang balita mga kababayan ngayon, breaking news. 3 sa ating mga mangingisda, mga Filipino fishermen, ang namatay matapos po na yung kanilang bangka ay banggain, rammed by unidentified commercial fishing vessel. Nangyari po ito mga kababayan doon sa malapit sa Bajo de Masinloc, sa Scarborough Shoal, sa West Philippine Sea. Ayan po, mga kababayan, yung breaking news. Galing sa ABS-CBN, saka po sa Philippine Daily Inquirer. Yan ang mga balita ngayon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami po yung makakita, makapanood. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Yung balita mga kababayan, nakarating na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaabot na po siya ng reaksyon. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung statement ng ating Pangulong Bongbong. So sabi dyan sa balita, breaking, 3 dead after a Filipino fishing boat was rammed by an unidentified commercial vessel. Malapit po sa Bajo de Masinloc, o yung Scarborough Shoal. Kahapon po ito nangyari. Hindi, Monday morning pala. October 2 kasi Wednesday na ngayon. October 4. So, late yung report mga kababayan na nakaabot sa Philippine Coast Guard. So, sabi po ng Philippine Coast Guard, one of the 11 survivors reported that their captain and 2 crewmates died after the main vessel submerged dahil po sa insidente. Matapos mga kababayan na banggain o araruhin, that is the right term, ramming, inararo. Kung sa vehicle po dito sa sa kalsada po, yung ramming po ay binangga mga kababayan o nabangga. Hindi natin malaman pa kasi very sketchy yung mga balita. Hindi pa kompletado yung informasyon, under investigation pa po. If it is intentional, di natin alam kung anong vessel po. If it is Chinese, kasi yung mga Chinese ang palaging nandadyaan mga kababayan. So hindi pa man sinasabi if it is Chinese vessel yung bumangga sa ating Filipino fishermen. So, diretsong lumubog mga kababayan, yung Filipino vessel. Using 8 service boats, they escaped and transported the remains of the victims to Barangay Kato, Infanta, Pangasinan. Sabi dyan mga kababayan sa breaking news na pinalabas ng ABS-CBN 1 hour ago. Ngayon, sa report naman mga kababayan ng Philippine Daily Inquirer, ito yung balita ngayon. 3 fishermen from the town of Subic, Zambales died while another was injured nung ang kanilang fishing boat mga kababayan rammed by still unidentified vessel some 180 miles daw o 289 kilometers mula sa Barangay Kato sa Infanta Town sa Pangasinan. Early morning on Monday, sabi po ng mga authorities,
Sabi mga kababayan dyan sa balita na itong fishing boat na may markang FB Deril ay nakatinggalan, was at rest amid the rough seas while the 14 fishermen on board were preparing now to send out its smaller service boats to catch fish when a passing ship got dangerously near them before slamming into their vessel. Base sa report ng kanilang punong barangay sa Kato, Barangay Kato na si Napoleon Dumalanta. Base din po sa sa statement ng mga survivors. So sabi po ni Dumalanta, hindi pa nila malaman kung yung ramming incident na nangyari was intentional. Pero ang sabi, hindi man lang tumigil po yung bumangga sa kanila na unidentified vessel para sila tulungan. At dahil mga kababayan sa lakas ng impact, yung kanilang bangka was destroyed in the boat's skippers or boat's skipper at yung may-ari na si Dexter Lodencia sustained severe injuries at namatay. Dalawa pa sa kasama ni Laudencia at 13 mga crew members identified as Benedicto Olandria at sa Romero Mexico namatay din, sabi po ng punong barangay. Another crew member na nagngangalan pong Mandian ang badly injured, sabi rito sa balita. Ngayon, sabi ng mga na nakakita, siyempre yung mga nakasakay sa bangka na nakasurvive, hindi nila makita yung markings ng bumangga sa kanilang unidentified na fishing vessel. Kasi po, madilim. Madilim pa nung mangyari yung insidente. Ngayon, yung mga bangkay ng mga namatay, yung 3 na mga fishermen, dinala na po sa Barangay Kato kanang mga kasama nila using their service boats. Doon sa Kato, mga kababayan dinala, Barangay Kato, Pangasinan po, ay yung mga bangkay kasi mas malapit daw kaysa ibalik sa Subic, Zambales. At nakadaong sila mga kababayan sa Kato around 10 a.m. na kasi malayo. Sabi ni Annabel Buenaventura, yung nag-finance sa kanilang fishing trips, yung mga survivors, mga kababayan, nandun pa daw sa Infanta, sa Pangasinan. At naghihintay sila ng tulong para maibalik sa Subic yung kanilang mga kasama na namatay. The victims' families are hoping that President Bongbong Marcos and the Philippine Coast Guard will help in identifying the erring vessel that left them as they struggle to survive at sea, sabi po ni Buenaventura. Ngayon, sabi nga natin kanina, nakarating na sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung pangyayari. At nananawagan siya na huwag muna magpalabas ng kung ano-anong mga spekulasyon. Kasi siyempre, yung insidente nangyari doon sa malapit sa Scarborough Shoal. So siyempre, yung pumapasok sa isipan ng mga Pilipino, lagi na baka yung bumangga sa kanila ay pag-ari ng mga Chinese. At lalong makapagpalala, mga kababayan, sa dati nang mainit na issue dito sa West Philippine Sea. So yan mga kababayan, yung naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, reaction niya, posted sa Twitter, o yung X na ngayon. So kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos busy ngayon sa distribution ng bigas doon sa Taguig, pero aware siya, siyempre tinimbrihan agad ng kanyang mga kasama. So ito po yung kanyang pahayag, mga kababayan, sa pangyayari. We are deeply saddened by the deaths of the 3 fishermen, including the captain of the fishing vessel. The incident still under investigation na niya to ascertain the details and circumstances surrounding the collision between the fishing boat and the still unidentified commercial vessel. Currently, sabi niya, the Philippine Coast Guard is backtracking and checking all monitored vessels
in the area as part of its ongoing investigation, anya. We assure the victims, their families, and everyone that we will exert every effort to hold accountable those who are responsible for this unfortunate maritime incident. Kasi po, tinakbuhan mga kababayan, imbis tulungan kung aksidente, hindi sinasadya, nabangga nila kasi madilim yung paligid. Kung commercial fishing vessel po yon, malamang malaki po yung unidentified fishing vessel. Kaya nga po, nang araruhin yung bangka ng ating mga mangingisda, agad po na lumubog. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, let us allow the PCG to do its job and investigate, and let us refrain from engaging in speculation. In the meantime, rest assured that the government will provide support and assistance to the victims and their families. Ayun ang pakiusap ng ating Pangulong Bongbong Marcos pending the investigation ng ating mga authorities sa pangunguna ng ating Philippine Coast Guard. Avoid mo na, huwag mo nang magpapalabas na kung ano-anong mga spekulasyon na maaring mag-cause ng problema, ng tensyon. Lalo pa, siyempre, ang suspect, iisipin palagi ng ating mga mamamayang Pilipino, Chinese vessel niya yan. Kasi nasa Scarborough, wala man niya ibang palaging nandadyaan, umiikot-ikot at dumaraan, kundi mga Chinese vessels. Huwag muna daw tayo, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hayaan natin na magsagawa ng investigasyon ng ating mga authorities, yung Philippine Coast Guard. Pero siyempre mga kababayan, despite ng pakiusap ng ating Pangulo, ngayon pa lang, bumabaha na po ng mga reactions galing sa mga mamamayang Filipino, including some officials ng ating gobyerno, including some senators. Ngayon nga po, si Senate President Migs Zubiri po, nagpalabas na po ng statement. 6 minutes ago pa lang po. Ayan yung statement, mga kababayan ni Migs. Sabi niya dyan, we are extremely outraged and aggrieved by the fatal ramming of an unidentified vessel on a Filipino fishing vessel in the West Philippine Sea, resulting in the loss of 3 innocent lives. While the details remain unclear at this point, what is clear is that there has been a disregard for the lives of our fisherfolk who are simply making a livelihood in our own seas. We will not rest until we get to the bottom of this incident. So malamang mga kababayan, magpatawag ng Senate investigation agad-agad yung ating mga senador para alamin kung ano yung nangyari. Kasi nga po, nasa West Philippine Sea yung insidente. Yung pangyayari, yung incident nangyari sa West Philippine Sea. Siyempre, nandun yung pagduda. So sabi niya, if it was an accident, we must figure out whether there was any attempt to assist our fisherfolk at all, as should have been done under international humanitarian laws. So nandun mga kababayan yung pagduda na baka foreign vessel po yung bumangga. I express my deepest sympathies to the families of our 3 fisherfolk, and I vow to help them seek justice for their loved ones. We await the report of the Philippine Coast Guard on the matter, sabi po niya. So, ito po yung ilang mga reactions po. Sabi ni Peace of Mind, Mr. Zubiri, you and your former boss, the old man from Davao, enabled this SOBs to act with impunity. We want blood for blood. Kita ninyo? Sabi ni Diomar, my goodness, it is the duty and prompt responsibility of the Coast Guard to incessantly act
a security guard for fisher folks within our exclusive economic zone and territory. What are they doing? Sabi ni Alejandro Bandol Jr., who do you think will able to do this? What's on your minds? No other foreign vessel can do this to us, but only China have the power to infiltrate our exclusive economic zone. Kita ninyo, mga kababayan, tama yung mga nasa isip natin. Yun ang duda ng marami siyempre. Baka Chinese foreign vessel po, yung nandadyan, yung salarin. At siyempre maglalaro sa isipan natin, baka sinadya para sindakin mga kababayan yung mga Filipino. Sabi ni Cesar Hernandez, as traitors from Davao, they may know the identities of the criminals on the high seas. Kita ninyo? Automatic yung nasa isip nila po kung sino yung possible suspects po. Sabi ng isa pa dito, I hope they do something to make those responsible accountable. Find out who are responsible. Lives are now lost. Sabi ni Rolando Salvador, Robin, where na yo? Kita niyo na, mga kababayan. Top of the mind agad. Si Otin. Si Robin Mau. But anyway, seriously, condolence to the families, mga kababayan, nitong mga namatay nating mga mangingisda. And tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wag muna tayo na mag-speculate ng mag-speculate. Ayaw natin yung ating mga authorities, yung Philippine Coast Guard, yung sinabi ng Senado, ni Senate President Mick Zubiri, na magsasagawa din sila ng investigasyon dito para alamin kung sino yung nasa likod nito. So yun muna mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.